Sa tag-init ng July 2025 sa California, dumating ang isang 18 years old na dalaga na may bitbit na mga pangarap. Siya ay handang magsimula muli. Hawak niya ang pag-asa na makapag-aral sa kolehiyo, makamit ang kalayaan at bumuo ng panibagong buhay sa West Coast. Pinili ni Makayla na tumira kasama ang kanyang biological na ama, isang relasyong matagal nang naputol. Ngunit ngayon ay binigyan ng panibagong pagkakataon. Para sa kanyang pamilya, ito ay tila tama, maayos, ligtas. Sino nga ba ang mag-aakala na ang mismong lugar na dapat ay simula ng kanyang bagong buhay ay magiging simula rin ng kanyang pangungot? Si Makayla Renee Settles, 18 years old, ay lumaki sa North Carolina. Kasama ang kanyang ina na si Carolina Sandoval. Ang kanyang ama naman ay si Stephen Vincent Chavez. Hindi nakasama ni Makayla ang kanyang ama habang siya ay lumalaki hanggang sa kanyang paglipat sa California. Inilarawan si Makayla ng mga malalapit sa kanya bilang tahimik, may mabuting loob at may matinding pangarap para sa mas maayos na kinabukasan habang papasok siya sa adulthood. Noong July 2025, lumipat si Makayla mula North Carolina patungong California upang manirahan sa kanyang ama. Inakala niyang ito ang magiging panibagong simula. Ngunit sa ikalawang gabi pa lamang sa Moore Park ay may nangyaring kakaiba. Sa simula, tahimik ang paligid, walang ingay, walang kakaiba, hanggang sa bandang 2:00 ng umaga, nagbago ang lahat. Sa loob ng sumunod na ilang oras, isang karahasang hindi lubos maisip ang naganap. Walang nakarinig, walang nakakita, walang nakahadlang. Bandang 6:30 ng umaga, isang tawag ang dumating. Sa kabilang linya ng tawag, si Carolina Sandoval. Sa kabilang dulo, ang kanyang anak na si Makayla. Ngunit hindi ito isang malinaw na pag-uusap. Hindi siya nakapagpaliwanag ng buo, mga pira-pirasong salita lamang ang kanyang naibigay. Sapat para maramdaman ng kanyang ina na may isang bagay na seryosong nangyari. Habang nakikinig ang ina, unti-unti niyang naramdaman na hindi ito simpleng takot o kalungkutan. Ito ay isang sitwasyong hindi na kailangang ipaliwanag ng buo para maintindihan. At sa mga sandaling iyon, isang ina ang nakaramdam ng bigat na hindi pa man nasasabi ng buo, alam na niya ang lalim ng nangyari sa kanyang anak. Sa ospital ng California, nagsimula ang laban para sa katotohanan. Hindi na kayang maglakad ni Makayla. Kinailangan siyang buhatin papasok ng ospital. Sa loob ng malamig at tahimik na silid, isinagawa ang SANE exam. Isang medikal at legal na pagsusuri na ginagawa pagkatapos ng SA upang manghalap ng ebidensya. May na-recover na DNA, isang uri ng ebidensyang mahirap baliwalain at lalong mahirap purahin. Ngunit sa halip na isang malinaw na pag-amin, isang bagong narrative ang unti-unting umusbong. Sa pagitan ng ina at ama ni Makayla, nagkaroon ng sunod-sunod na text messages. Hindi lang ito simpleng usapan. Para sa iba, naging parang magkaibang kwento kung ano talaga ang nangyari. Ganito ang laman ng mga mensahe na kung isasalin sa Tagalog ay, hindi raw totoo ang sinasabi ni Makayla, ang ina daw ang dahilan kung bakit napatawag ang pulis. Dagdag pa, hindi rin daw tumanggi o sumigaw si Makayla. Pagkatapos may isa pang paliwanag, sinasabing nagkaroon daw ng blackout ang ama o hindi na raw niya maalala ang lahat. Pero para sa maraming tanong ang naiwan. Paano mo masasabi na hindi tumanggi kung sinasabi ring hindi malinaw ang alaala ng nangyari? Ayon sa forensic psychologist na si Leslie Dobson, ang ganitong uri ng dynamics ay may pangalan. Ito ay DARVO, Deny, Attack, Reverse Victim, and Offender. Itanggi ang akusasyon, atakihin ang biktima, baliktarin ang papel kung sino ang biktima at may sala. Sa ilang punto ng kaso, lumabas din ang mga pahayag na siya raw ang nasasaktan, siya raw ang binabantaan. Isang salaysay na lalo pang nagpakomplikado sa narrative ng kaso. Habang nagpapatuloy ang proseso sa Ventura County Superior Court, isang desisyong procedural ang nagbago sa takbo ng lahat. Ang piyansa ay unti-unting ibinaba mula sa $1 million naging $500,000 hanggang sa umabot ito sa $250,000 na lamang. Sa halagang iyon nakalaya ang ama
habang hinihintay ang mga susunod na hakbang ng kaso. Sa kanyang paglaya, hindi natapos ang kwento. Para kay Makayla, nagsimula pa lamang ang panibagong yugto ng takot. Sa sistemang inaasahang magbibigay ng proteksyon, pakiramdam niya ay naiwan siyang mag-isa sa laban. Ang bangungot ay hindi nagtapos sa isang gabi. Para sa kanya, doon pa lamang ito naging mas mabigat. Sa ospital sa California, hindi ito panandali ang pananatili, kundi mga linggong puno ng pagbawi at muling pagharap sa alaala. Bawat araw, isang laban. Bawat gabi, isang pagbabalik sa mga sugat na hindi madaling takasan. Ang sugat sa katawan ay maaring maghilom, ngunit ang sugat sa isipan, mas mahirap takasan. Pagkalabas niya sa ospital, bumalik si Makayla sa North Carolina kasama ang kanyang ina. Ngunit ang umuwi ay hindi na ang dating dalaga. Ang dating masayahin at tahimik na may pangarap ay napalitan ng katahimikan na mas mabigat kesa sa salita. Ang dating puno ng pag-asa ay napalitan ng bigat na hindi madaling ipaliwanag. May mga araw na tila normal ang lahat, ngunit may mga sandaling bigla na lamang siyang lumulubog. Sa isang dilim na siya lamang ang nakakaalam. Sa papel, siya ay 18 years old pa lamang. Ngunit sa bigat ng kanyang pinagdadaanan, tilang emosyon niya ay nananatiling sugatan at hindi pa handa. Sa kabila nito, kinakailangan niyang humarap sa investigasyon, magsalita, magbalik tanaw, ulit-ulitin ang mga pangyayari. Para sa isang taong pilit pa lamang bumabangon, isa itong panibagong laban. Sa pagitan ng August hanggang December 2025, unti-unting humina si Makayla. Hindi na lamang ito usapin ng kaso, isa na rin itong laban para sa kanyang paghilom. Sa mga mensahe at personal na sulat, paulit-ulit ang isang tanong, ano ang nagawa ko para mangyari ito? Isang tanong na hindi dapat sisihin sa kanya dahil ang bigat ng nangyari ay hindi kailanman kasalanan ng biktima. At pagkatapos tumating ang isang araw na walang sino man ang handa. Sa pagtatapos ng 2025, ang laban ni Makayla ay tuluyang huminto. Ang isang buhay na puno ng pangarap ay natigil bago pa man ito tunay na makapagsimula. Dahil sa sensitibong kalikasan ng kaso, hindi na idinatalye ang mga pangyayari. Ngunit isang bagay ang nanatiling malinaw. Ang bigat ng trauma na kanyang dinanas ay higit pa sa kayang dalhin ng isang tao hanggang sa tuluyan na siyang bumigay. Voluntaryo niyang tinapos ang lahat. Sa kanyang pagkawala, nawala rin ang pangunahing boses sa kaso. Ngunit hindi ang katotohanan. Isinagawa ang isang autopsy at ito ay naging bahagi ng kabuuang ebidensya na isinumite sa investigasyon. Sa ibang lugar, ang ganitong uri ng trahedya ay maaring pumasok sa usapin ng involuntary manslaughter. Isang pananagutang hindi direktang pumaslang ngunit nag-ambag ng pagkawala ng isang buhay. Ngunit sa California, mas komplikado ang laban. Mas mabigat, mas mabagal, mas malamig. Ang natira na lamang ay ang ebidensyang mula sa SANE exam at ang mga pahayag na iniwan ng isang taong wala na upang muling magpaliwanag. Ang taong inakusahan ay nanatiling malaya. Matapos makapagpiyansa, bumalik siya sa normal na takbo ng buhay. Nagtatrabaho, nakikisalamuha, patuloy na gumagalaw sa mundong tila walang bitbit na bigat. Sa labas, mukhang normal ang lahat. Sa loob ng pamilya ni Makayla, hindi. Para sa pamilya niya, hindi ito simpleng kaso. Ito ay laban. Laban sa katahimikan, laban sa sistema, laban sa posibilidad na ang hustisya ay maaring hindi na maabot. Sa gitna ng katahimikan, isang boses ang muling lumakas. Isang post, isang video, isang kwento na hindi na kayang manatiling nakatago. Mula ito sa isang pinsan. Kumalat ito sa TikTok at Instagram at sa loob lamang ng ilang araw ang kasong halos nalimutan na ay muling nabuhay. April 21, 2026. Isang petsa, isang pagkakataon, isang laban. Magaganap ang hearing sa California. Nakasalalay ang susunod na yugto ng hustisya para kay Makayla. Dahil wala na si Makayla, wala na ring direktang boses na makakapagpatunay sa kanyang pinagdaanan. At ngayon may posibilidad na ang mga mabibigat na kaso tulad ng incest, felony charges ay tuluyang humina o mabasura sa kabila ng mga testimonya at ebidensya. Kinumpirmahan ng autopsy, hindi buntis si Makayla. Ngunit hindi nito binabago ang mas malalim na katotohanan.
Hindi nito binubura ang mga oras ng takot. Hindi nito pinapawi ang sakit. Hindi nito pinapatahimik ang kwento. Habang nananatiling tahimik ang malalaking media outlets, ang publiko ang nagsimulang magsalita. Mga komento, mga video, mga panawagan. Para sa pamilya, ito na lamang ang natitirang sandigan. Isang digital na sigaw para sa hustisya. Isang bagay ang nanatiling malinaw. Si Micaela, bago ang lahat, ay isang kabataang walang mabigat na record, walang kasaysayan na matinding problema, isang masayahin at tahimik na estudyante, isang batang may pangarap. Ang paglipat niya sa California ay hindi pagtakas, kundi pag-asa. At dahil dito, isang mabigat na hamon ang kinakaharap ng depensa. Paano mo babaguhin ang kredibilidad ng isang taong walang nakikitang dahilan para mag-imbento? Paano mo ipapaliwanag ang sunod-sunod na pangyayari mula July hanggang December, isang tuloy-tuloy na linya ng takot at pagbagsak? Ayon sa forensic psychologist, ang pinagdaanan ni Micaela sa loob ng 5 buwan ay hindi simpleng kalungkutan. Ito ay isang tahimik ngunit tuloy-tuloy na pagguho ng isip. Isang unti-unting deterioration, hindi biglaan, kundi dahan-dahang pagbagsak ng mental na kalagayan na nagsimula sa gabing iyon sa California. Ang autopsy ay malinaw, ang kanyang pagkasawi ay voluntaryong pagtapos ng lahat. Sa legal na lente, lumilitaw ang isang mahalagang konsepto, proximate cause, at dito nagiging masalimuot ang kaso. Ayon sa mga tagasuri, ang ugat ng lahat ay ang insidenteng naganap noong July. Hindi ito tinitignan bilang hiwalay na pangyayari. Ito ay simula ng isang chain reaction. Isang sugat na hindi gumaling, isang sistemang hindi nakapagpigil sa paglala, isang isipan na unti-unting bumigay sa bigat ng pangyayari. Lumabas din nga sa ulat na hindi siya buntis sa oras ng kanyang pagpanaw, ngunit sa halip na bawasan ang bigat ng kaso, mas lalo nitong pinatibay ang isang punto. Hindi ito tungkol sa isang takot sa resulta ng pangyayari. Ito ay tungkol sa matagal at tuloy-tuloy na pagguho ng isipan matapos ang trauma. Habang papalapit ang pagdinig sa April 21, 2026 sa California, mas nagiging malinaw ang sentro ng laban. Hindi na lamang ito tungkol sa nangyari sa loob ng ilang oras, kundi kung paano ang mga oras na iyon ay naging simula ng isang pagbagsak na tumagal ng buwan. Para sa pamilya, nananatiling mabigat ang realidad. Ayon sa mga ulat, sila ay nanatili sa estado na matinding pagkabigla. Parang na-freeze sa oras bago ang lahat nagbago. Ang pangalan ni Micaela ay patuloy na binabanggit. Ang pagkawala niya ay hindi pa rin lubos na matanggap at ang atensyon ng social media ay parehong tulong at panganib. Dahil sa dami ng mata sa kaso, ang pamilya ay hindi na lamang nagdadalamhati. Sila rin ay nagiging sentro ng atensyon. Sa Ventura County District Attorney's Office, ramdam ang bigat ng publiko. Ang kaso ay hindi na lamang isang legal proceeding, isa na itong pampublikong pagsubok sa integridad ng hustisya. Sa bawat viral post, bawat video, bawat panawagan, lalo pang tumitindi ang pressure sa sistema. Sa darating na pagdinig, isang tanong ang magtatakda ng direksyon ng kaso. Sapat ba ang ebidensya upang ituloy ang kaso kahit wala na ang boses ng biktima? O ang katahimikan ni Micaela ang magiging dahilan ng paghina ng buong kaso? April 21, 2026, sa labas ng Ventura County Courthouse, hindi katahimikan ang sumalubong sa araw ng pagdinig, kundi ingay, mga placard, mga sigaw at isang pangalan na paulit-ulit na binabanggit ng karamihan. Justice for Micaela. Sa loob, ang kaso ni Micaela ay muling binuksan sa anyo ng isang early disposition conference, isang formal na hakbang sa sistema ng korte. Ngunit para sa pamilya, hindi ito simpleng pagdinig, isa itong mabigat na sandali ng katotohanan. Kinumpirma ng Ventura County District Attorney's Office na itutuloy ang prosecution laban kay Stephen Vincent Chavez na natiling nakasampa ang mga kasong felony incest, abuse of possession of trust, pagbibigay ng alak sa menor de edad. Ngunit sa kabila nito, isang malamig na realidad ang lumutang sa loob ng korte. Hindi ito ang buong laban na inaasahan ng pamilya. Ang pinakamabigat na hadlang ay hindi ang ebidensya, kundi ang katahimikan ni Micaela. Wala na siyang direktang salaysay, wala ng cross-examination, wala ng testimonya magdadala ng kanyang boses sa harap ng hurado.
Ayon sa prosecution, ito ang magiging pinakamahirap na bahagi kung mauuwi ito sa trial. Paano patutunayan ang isang karanasan kung ang mismong biktima ay wala na upang magsalita? Sa pagdinig, isa pang katotohanan ang lalong nagpasakit sa pamilya, ang posibleng parusa. Sa kasalukuyang charges, ang maximum na sentensya ay 3 years sa kulungan at 20 years sa offender registration. Sa labas ng korte, hindi napigilan ng ina ni Micaela ang kanyang damdamin. Anya, tila 3 taon lang ang halaga ng buhay ng anak ko. Sa investigasyon, nananatili ang isang mahalagang ebidensya, ang Sunny Kit mula sa insidente noong July 2025 sa California. Lumabas sa positibo ito sa DNA ni Stephen, ang ama ni Micaela. Ngunit sa mata ng batas, hindi ito sapat mag-isa upang patunayan ang force na kailangan para sa mas mabigat na rape charge. Habang tumatakbo ang kaso, nananatiling malaya si Chavez patapos nga makapagpiyansa ng $250,000. At sa kasalukuyan, patuloy ang kanyang buhay sa labas ng sistema ng korte. Isang tanong na patuloy na bumabalik sa publiko, bakit walang rape charge? Ayon sa record ng kaso, nakatuon ng prosecution sa position of trust at access. Dahil sa kawalan ng direktang testimonya ng biktima, mas mahirap patunayan sa korte ang legal na force na kinakailangan para sa mas mabigat na kaso. Ngunit sa labas ng korte, ang kaso ay hindi nananatiling legal lamang. Ito ay naging kilusan. Sa tulong ng mga taga-suporta at content creators, kabilang na si Leslie Dobson, lumalakas ang pressure sa prosecution. Patuloy ang fundraising para sa pamilya at isinusulong ang civil case laban kay Stephen Chavez. Ang kasong ito ay hindi pa tapos. Itinakda ang susunod na mahalagang hakbang, ang preliminary hearing sa May 19, 2026. Dito susuriin ng korte kung sapat ang ebidensya, kabilang na ang DNA results, upang maipagpatuloy ang kaso sa full trial. Isang yugto na maaring magdesisyon kung ang kasong ito ay tuluyang uusad o mababago ang direksyon. Sa California, ang kaso ni Micaela ay hindi lamang laban sa isang akusado. Ito rin ay laban sa mga limitasyon ng sistema ng hustisya mismo. Sa criminal law, may isang nakakapanlumong realidad. Ang mga kasong walang living witness ay mas mahirap patunayan sa trial. Ngunit sa kasong ito, may isa pang puwersang pumapasok, ang publiko. Ang social media pressure ay hindi na lamang ingay. Sa ilang kaso, naging bahagi ito ng mas malawak na desisyon at visibility ng mga prosecution. Habang nagpapatuloy ang criminal case, maaring sumunod ang isa pang laban, isang civil wrongful case, isang hakbang na hindi na lamang nakatuon sa pagkakakulong, kundi sa pananagutang legal, pinansyal at institusyonal. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi lamang sa korte nakasalalay ang laban ng pamilya, kundi nasa publiko rin. Ang magiging 3 direksyon ng laban. Una ay ang visibility ng kaso, patuloy na pagtutok sa Ventura County District Attorney's Office at sa mga opisyal na humahawak ng kaso. Pangalawa, suporta sa pamilya. Ang fundraising efforts ay patuloy na tumutulong sa legal expenses at pagbiyahe ng pamilya mula North Carolina patungong California. Pangatlo, ang legal strategy. Paggamit ng mas malawak na legal concepts tulad ng proximate cause at trauma-based causation upang ipaliwanag ang kabuuang epekto ng insidente. Ayon sa analysis ng kaso, hindi ito tinitignan bilang isang isolated incident, kundi bahagi ng mas malawak na behavioral pattern. At sa mata ng batas at forensic psychology, ang tanong ay hindi lamang kung ano ang nangyari, kundi kung ano ang kakayahang maulit ito. Isa pang aspeto na binibigyang pansin ng mga public safety advocates ay ang access ng akusado. Siya ay isang elektrisyan. May kapasidad siyang makapasok sa mga pribadong espasyo, isang detalye na sa ilang pagsusuri ay hindi maaring ipagwalang bahala sa usapin ng risk at accountability. Para sa mga taga-suporta ng kaso, ang laban ay hindi na lamang tungkol sa isang individual. Ito ay naging mas malawak na panawagan para sa pagbabago ng batas, mas malinaw na pagtingin sa trauma bilang legal na causation at pagbuo ng precedent sa California law na tutugon sa ganitong uri ng kaso. Sa huling pagsusuri ng forensic psychologist, ang ganitong uri ng kaso ay hindi simpleng resulta ng impulse. Ito ay nakaugat sa 3 pangunahing elemento:
ang power, control, and cognitive distortion. Ang psychological na pattern kung saan ang maling paniniwala ay nagiging katwiran para sa hindi katanggap-tanggap na pag-uugali. Ang masakit na realidad, ang ganitong uri ng pag-iisip ay hindi madaling mawala dahil hindi ito simpleng ugali. Ito ay isang system of belief na maaring umiral sa loob ng mahabang panahon. Sa California, ang hangganan sa pagitan ng hustisya at rehabilitasyon ay hindi palaging malinaw. Sa mga pasilidad tulad ng Coalinga State Hospital, ang ilang convicted sexual offenders ay hindi itinuturing lamang bilang bilanggo, kundi bilang pasyente. Sa ilalim ng ganitong klasifikasyon, sila ay may access sa paggamot, may limitadong karapatan at sa ilang kaso, pati structured privileges. Ngunit para sa mga pamilya ng biktima, nananatili ang tanong, sino ba talaga ang pinoprotektahan ng sistema? Tinatayang umaabot sa $250,000 kada taon ang ginagastos ng Estado para sa bawat pasyente sa ganitong mga pasilidad. Isang halagang para sa pamilya ng mga biktima ay hindi kailanman maikukumpara sa halaga ng buhay na nawala. Habang ang ilang pamilya ay umaasa sa fundraising para sa legal battles, ang sistema ay patuloy na gumagastos para sa pangmatagalang institutional care. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!